Itago mo ko sa pangalang Jonah. Kaga-graduate ko lang last year. At ang iniregalo sa akin ng mga magulang ko ay condo. Yes, binigyan ako ng loving and generous parents ko ng condo. That was their graduation gift. And since binigyan nila ako ng condo, feeling ko, kailangan ko talagang agad-agad maghanap ng trabaho. Pakiramdam ko, gusto na talaga nila akong maging independent. Sobrang nasanay kasi ako sa amin na may taga-sunod sa lahat ng galaw ko. Sa totoo lang, gusto ko yung may nag-aalaga sa akin. Gusto ko yung pinapamper ko. At gusto ko yung lahat na ibibigay sa akin. Pero kailangan ko nang maging adult since graduate na ako. So the moment I moved into my condo, I knew that it's gonna be different. Good thing, meron akong konting naipon dahil sa mga allowance ko na ibinibigay sa akin noon ng mga magulang ko. And at the same time, natanggap na ako sa inaplayan kong trabaho. So most of the time, work from home ako. Until eventually, while living alone, na-enjoy ko na ito. Alam mo yung independent ka. And part of this independence ay yung walang nangingialam sa'yo. Walang nagko-comment tungkol sa mga suot mo. Walang nagko-comment tungkol sa anong oras ako uuwi. Etc. At yung pinaka super gustong-gusto ko about being independent ay yung kahit nakahubad lang ako sa kondo, okay lang. Kasi ako lang namang mag-isa. Tipid pa. Dahil walang maraming damit na ipapalaba. Also, part of living alone is knowing how to cook. Hindi ako masyadong maalam sa pagluluto dahil nga sanay ako sa bahay namin na may ibang nagluluto. At kapag nagtawag na ang parents ko, ayun, kakain na lang ako. Ang ambag ko lang sa eating time namin ay maghugas ng pinggan. And that's it. So most of the time sa condo, tinatamad akong magluto. And very practical na hindi na ako magluto dahil ako nga lang namang mag-isa. At kapag nagluto naman ako, madalas napapanis lang. So sayang lang. Kaya nagpapadeliver lang ako ng food. Buti nga sa condo namin, hindi sila masyadong mahigpit pagdating sa mga delivery sa building. Yung mga delivery riders, pwede silang makaabot sa tapat ng unit basta may abiso ng condo owner. One time, umorder ako sa isang fast food chain. I was craving for chicken breast and spaghetti. So nag-book ako ng order. Few minutes later, ginagawa na yung order ko. Tapos, nakita ko na lang sa update na papunta na sa akin. And then, tumawag na yung guard. Gusto niya akong papuntahin sa lobby. Pero syempre, inabasuhan ko na lang sila na kung po pwede, ipahatid na lang sa rider yung pagkain ko sa unit ko cause I'm still working. And
I'm waiting for a work update eh. Pumayag naman sila. That time, wala akong suot, kundi panty lang. Kailangan ko syempre pumasok sa loob ng kwarto ko, kumuha ng damit, para pag binuksan ko yung pinto, kahit papaano, presentable naman ako. Pero eto na nga, narinig ko na ang katok ng delivery rider. So naglakad na ako papuntang room ko. Sabi ko sa rider, "Kuya, sandali lang po." So, papunta na ako ng room para sana'y magbihis. Nang ma-realize ko na, OMG, nakalock pala ang room ko. Ewan na akong bra. Nilibot ko ang paningin ko sa buong kondo. Pero wala akong makitang damit na pwede kong suotin para pagbukas ko ng pinto ay maging okay naman ang itsura ko. Kinakabahan ako noon. Naisip ko, option A. Ipaiwan ko na lang kay Kuya Delivery Rider ang pagkain ko sa tapat ng pinto. Kaya lang, hindi pa ako bayad. So, hindi po pwede. Option B. Magbulag-bulagan na para bang wala siyang nakita at ako'y patay mali siya na wala akong brat na kapatid. Option 3. Tanggalin ang kurtina at ibalot sa katawan. Kaya lang na-realize ko, ilang buwan ko na rin hindi nalalaban ang kurtina at ang dumi sa aking balat. Nag-isip akong maigit. Maya-maya pa kumatok na ulit si delivery rider at mukhang siya'y nagmamadali. Napasabi ako ulit ng, "Sandali lang po." Kaya eto na lang ang naisip kong paraan. Bubuksan ko ang pinto ng bahagya. Hindi na ako magsusuot ng bra. Okay lang na nakapanty ako. Pero ang ilalabas ko lang ay ang mga mata ko at ang kaliwang kamay ko para iabot ang bayad at sabihin kay Kuya Delivery Rider na, ilagay niya lang po sa tapat ng pinto yung order ko. Ganun niya. At wala nang iba. Tiningnan ko ang perang ipambabayad ko pero mukhang wala pa akong barya. OMG, mukhang hindi talaga ako handa. Kaya naisip ko na lang ikikip the change ko na lang ito para kay Kuya Delivery Rider. Kesa naman sa mapahiya ako. So, eto na, DJ Rocky. Binuksan ko na ng bahagya ang pinto. Sumilip sa pinto. Tanging ulo ko lang ang hinalaw ko at kamay ko, habang ang katawan ko ay nakatakip o nakatako sa likod ng pinto. Inabot ko ang bayad. Sabay sabi kay Kuya, "Kuya, okay lang na pa." Ay, bigla na lang umawang ang pinto ng sobrang laki hanggang sa nakita niya ang aking katawan. Ni Kuya sa nakita niya. O di kaya naman, lalaba na parang walang nangyari. Pero hindi. I gathered all my strength para isarang muli ang pinto. At nakita ko naman si Kuya.
na hindi alam ang gagawin. Saan sinabi ko na lang, okay na, kuya. Okay na. Tiningnan pa ako ng mariin ni kuya. Sa isip-isip ko, naku, baka may gawin tong iba sa akin. Pero sinabi niya, salamat po, sir. Sa susunod po ulit, mag-order kayo. Hindi ko naman kasi talaga kailangang mag-bra. Underwear lang. Sapat na. P.S. Akala nyo naman may kailangan akong itago? Baka si Kuyang Rider pa ang dapat magtago sa akin. Baka kainin ko siya. Charot! With